Tamam? Naintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng akida? Brother Jaber, Yes. ano yung ibig sabihin ng Islamic definition niya? Ito yung, Islamic definition tayo ay lubos na paniniwala aywa? sa Allah Naam? na bilang isang Muslim sa kanyang kaisahan ng pagiging pagka-Diyos niya, Aywa, pagkapanginoon? pagkapanginoon niya, at sa kanyang paniniwala sa kanyang At paggawa ng ibada? ibadah At at paniniwala sa kanyang mga katangian. mga pangalan. Okay, yun yung ibig sabihin ng akida. Okay? At yung tawhid naman, yun yung tinatawag na ifradullah bil ibada. Yung pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa lamang siya. Okay? Inaalay mo sa kanya yung kanyang akida, ay yung kanyang ibada doon. Okay. So maraming mga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, I hope malinaw sa inyo yan, ha? Okay. So, inshallah ta'ala, proceed tayo dito. So maraming mga musammayat, okay? So pagdating sa maaaring mayroong magtanong sa inyo, ano ba yung pagkakaiba ng tauhid at akida? It's the same ba sila o ano bang sa kanila? Okay? Ano bang nila? Anong pagkakaiba ng tauhid at akida? Meron ba silang pagkakaiba? Wala. Naam, nandun. Okay? Karagdagan pa. Wala, parang... Supporting documents. Okay, ang akida ay mas saklaw, mas malawak siya at saklaw niya yung tauhid. Okay? Mas malawak siya at saklaw niya. Alam niyo yung saklaw? Sakop niya. Okay? So, ibig sabihin, pag sabing akida, ibig sabihin, papasok agad doon yung salitang tauhid. Tamam? So, yan. So, maraming mga books na inilathala, pinablish patungkol sa akida. Okay? Marami. So, yung mga sumusunod at naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at may dala-dalang tamang paniniwala sa Islam, ay mayroong silang mga katawagan sa kanila. Okay, bakit ba nagkakaroon minsan ng katawagan sa ganitong mga taong ito? Okay, bakit ba dapat nagkakaroon ng katawagan? Halimbawa, narinig natin yung term na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pag narinig natin yung term na Ahlus Sunnah wal Jamaah, sino ba yung tinutukoy sa kanila? Sumusunod sa mga sunnah. Aywa, sumusunod? Kung sino man yung sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, al-qurun, al-mufaddala, al-arba'a. Okay? Yung fourth generation. Okay? At sumusunod sila kung ano man yung kapamaraanan, di ba? Sila yung mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tamam? So bakit ba kailangan magkaroon ng ganitong mga pangalan? Bakit ba dapat natin i-refer o kaya iugnay natin yung sarili natin sa kanila? Para matiyak yung akida. Para matiyak yung akida. May akida na fitra. Ano yung fitra na akida? Fitra. Fitra. Pag sinabi mong fitra, kung marinig ka ng iba, yun yung zakatul fitr. Kasi pag sinabi mong fitra, pag narinig ka ng iba, ang aakalahin nila yung zakatul fitr. Pag sinabi mong fitra, bitta, yun yung likas na pagkakalikha na sa atin ng Allah. Okay? So, just imagine yung ta lang, binago mo,
Nag-iba na yung tinutukoy niya. Okay? So yun. So bakit ba natin dapat mapabilang tayo sa ganun? Kasi nang sa gayon, masecure natin yung sarili natin na hindi tayo mapabilang sa mga grupo na ligaw sa Islam. Okay? So kailangan sabihin natin na tayo Ahlus Sunnah wal Jama'a. Okay? Kabilang tayo sa mga sumusunod kay Propeta Muhammad, sumusunod sa mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumusunod sa mga tabi'in, at yung mga a'immat, yung mga imam natin sa Islam. Okay? So meron ding mga tinatawag na Ahlul Hadith, yung Salaf. Pag sinabing Salaf, minsan, walang katawagan Wahabi sa Islam, Yung mga nagsasabi lang niyan, yung mga kumakalaban sa Islam. Okay? Pag sinabing Salaf, minsan, Salafus Salih, naririnig natin minsan. Sino ba yung tinutukoy sa kanila? Sino ba itong mga tinutukoy na mga Salafus Salih? Sino sila yung mga Salafus Salih? Narinig natin minsan pero hindi natin naintindihan. Magsabi lang tayo, salap ka? Oo, salap ako. Salapi. Mubtadi' ka? Mag-oo ka lang. Hindi mo alam yung mga istilahat. Ano ba to bro? Mga salap-salap bro. Hindi ko yan alam bro. Kay hindi yan sinabi sa amin, nagturo sa amin ba? Sino yung mga salaf? Pero narinig niyo yung term na salaf. Okay? Yung tinutukoy sa salaf o salih, sila yung mga nauna. Big sabihin ng salaf na una. Salif, o kaya, okay, big sabihin ng salaf, big sabihin alladhi sabaqana, yung mga nauna sa atin. Okay? Sila yung ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at yung mga sahaba. Kaya tinatawag na salafus salih, yung mga mabubuting mga naunang mga tao. Okay? Al-mutaqaddim. Ano study mo sa Ira? Sa Ira. Ibang grupo yun. Iba yung kanilang paniniwala. Pero in terms sa kwan, sila yung mas malapit sa Ahlus Sunnah wal Jama'a. Sila yung pinaka mas malapit sa paniniwala sa Ahlus Sunnah wal Jama'a. The rest ay malayo na. Magkaiba yung ngayon, yung mga nag-iintisab sa kanila, na inuugnay nila yung sarili kaysa sa mga nauna. Okay? At mahabang usapin yan. Inshallah, makuha natin. Bi'idnillah. Makuha natin bi'idnillah. Okay. So, saan ba natin kinukuha yung akida natin? Kinukuha ba natin yan kahit kanino lang? Saan natin kinukuha yung akida natin? Saan? Quran at sa Sunnah. Kaya tinatawag nilang Al-Kitab was Sunnah. So anong tinutukoy sa Sunnah? Salita at gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon natin kinukuha yung ating akida. Okay? Ang akida, tinatawag siyang akida ay tawqifiyya. Alam niyo yung tawqifiyya? Tawqifiyya. Alam niyo yung tawqifiyya? Ibig sabihin ng tawqifiyya ay merong itong dalil. At tawaqqafa, tinatawag, narinig niyo minsan yung term na tawaqqafa? Qif? Siguro hindi niyo pa narinig. Okay? Tama. So, kinukuha natin yung ating akida, syempre sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi natin kinukuha yung ating akida sa nafsu hawa natin. Hindi tayo kinukuha natin yung akida kung kanino. Okay? So, stick to Quran at sa Sunnah lang tayo. Hindi rin pwede na more on Quran lang tayo kukuha ng akida natin at iiwan natin yung Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil merong mga tao na hindi nila pinaniniwalaan ang Sunnah ng Rasul. Hindi nila sinusunod ang Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagkus ang pinaniniwalaan nila at kinukuha ng source ay ang Quran lang. Hindi iyon tama. Bagkus dahil ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito ay wahyun min Allah rin. Ito ay galing din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagsasalita ng anumang bagay, maliban na lang ito ay nanggaling mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong mangyayari sa isang tao kapag
ang akida niya, kinuha niya kay fulan, sa kanyang mga ajdad, sa mga lolo niya, kay ganito, anong mangyayari? At kung kanino-kanino niya kinukuha yung kanyang akida, kaya tinatawag nila yung fruit salad na akida. Halo-halong akida. May ahlusunna, may ibang ganitong grupo sa Islam. So halo-halo na yung kanyang yung kanyang akida. Kaya hindi dapat sa isang mananampalataya, hindi siya dapat kukuha ng kanyang akida kung saan-saan at kani-kanino. Dapat niyang sinisure kung saan siya kumukuha at kanino siya kumukuha ng akida niya. Okay? Hindi ibig sabihin na magaling magsalita, marinig natin sa social media, mashallah, ito talaga. Galing magsalita ba? Okay? Pero hindi mo inalam kung ano yung paniniwala niya. Maaring yung kanyang mga sinasabi ay taliwas sa Quran at sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at salungat sa mga ng ating mga scholar sa Islam. Okay? Okay. Pagdating sa pag-unawa, pagdating sa understanding at pag-unawa ng Quran at Sunnah, saan natin kinukuha? Halimbawa, yung Quran, yung explanation niya sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung explanation niya, saan ba natin kinukuha at sino? Mga ulama natin. Bakit sa kanila? Sila yung mas maalam at mas nauunawaan nila yung Quran at Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sahaba, may mga tafsir, ang mga halimbawa kay Ibn Abbas radiyallahu an, at Ibn Mas'ud. Okay? At ibang mga sahaba, merong silang mga tafsir sa mga aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mababasa nyo, alam niyo yung kitab ni Ibn Kathir, merong mga ta'liqat doon, merong mga sa explanation ni Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ay nagsasabi siya, halimbawa yung yung sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu an hinggil dito, sino ba yung tinutukoy sa aya na to ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailan ba to nangyari yung aya na ito? Okay? So yung mga sahaba, mas nauunawaan nila yung talata ng Allah subhanahu wa ta'ala at lalo na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Halimbawa, yung aya na dumating kay Aisha radiyallahu anha. Di ba hindi naman natin nang alam yon? So makikita natin sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na dumating yung aya na yon na nagpapatunay na inosente si Aisha radiyallahu anha at iba pang mga talata na ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi ibig sabihin na nakapag-aral na tayo sa Islam, aasahan na natin yung ating sariling pag-iisip. Na keso matalino ako, marami na akong nabasang books, mataas na yung degree ko, okay? Naasa ka na doon sa sariling pangunawa mo at iiwan mo na yung pangunawa ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam.